Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Baguio City Mayor Magalong hinamong humarap sa pagdinig ng TRICOM kasunod ng mga aligasyon sa flood control projects. Balitang Bayan. 3 Pilipinong nasugatan sa tumagalid na bus sa New York ligtas ayon sa DFA. Balitang Bayan. Taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na bukas. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, 6 katao patay sa pag-atake ng Israel sa Sanaa, Yemen. Balitang Bayan. Balitang pampalakasan, bagong player ng Magnolia ipinakilala na. Balitang Bayan. At balita sa mundo ng showbiz, Jericho Rosales at Janine Gutierrez ikakasal na nga ba? Balitang Bayan. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 25, 2025. Kayo po ngayon ay nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23 para sa isang oras na balitaan. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako ang inyong makakasama, John Riz Galata. Balitang Bayan. Bago natin alamin ang detalye ng mga balita, atin munang alamin ang magiging lagay ng panahon. Kasama natin si Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Riz, at Magandang Happy tanghali. Lunch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ito na naman yung LPA na binabantayan nga po ng pag-asa sa loob ng PAR. Itong LPA na ito mulit-muli mababa na lang po o may low chance na lang na maging mag-develop bilang isang bagyo in the next 24 hours. Pero huli po itong namataan sa layong 150 kilometers east of Guian, Eastern Samar. Bukod dyan sa LPA na yan, may southwest monsuno habagat na nakakaapekto sa western section ng southern Luzon. Eto na nga, meron na rin nga weather advisory para sa low pressure area at habagat. May 24-hour rainfall forecast po tayo for today hanggang bukas po ng tanghali. Maghanda po sa mga posibleng pag-ulan ang Aurora, pati na rin ang Camarines Norte, Quezon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Samantala dako naman tayo sa May Visayas para sa ating 3-day weather outlook. Iloilo, same lang pala, Iloilo at Kalibo. Asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan for 3 days straight from Tuesday to Thursday. Ang temperatura asahan po na maglalaro sa pagitan ng 25 to 30 degrees Celsius. Tacloban City naman po asahan po na magkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat for 3 days from Tuesday to Thursday. Pero ang sa Thursday po ninyo, sasamahan pa ito ng kalat-kalat na pag-ulan. Pero ayon sa forecast, may chance pa rin naman na sumikat ang araw. Temperatura 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, ang araw po sumikat kaninang 5:44 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:13 p.m. Muli nagpapaalala po kami na huwag tayong pakampante ngayong araw. Magdala po ng mga panangga sa ulan dahil sa mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan na bubuhos ngayong araw dulot po ng LPA at ng southwest monsoon. Yan muna aking latest weather update.
right, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Maraming salamat, Gia Rafael, at sa pagkakataong ito, atin nang alamin ang detalye ng mga balita. Balitang Bayan. Hinamon ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na humarap sa pagdinig ng Kamara matapos tumangging humingi ng paumanhin ang alkalde sa mga mambabatas. Ayon kay Representative Abante, hindi tama na manahimik na lang si Mayor Magalong at ang pagmamatigas nito ay insulto sa institusyon. Patunayan niya ito ng pagmamaliit sa miyembro ng Kamara na nakatutok sa pagtupad sa kanilang mandato. Kung hindi anya hihingi ng paumanhin ang alkalde, ay dapat itong humarap sa investigasyon ng Kamara. Pangalanan ang dapat pangalanan, magsumite ng dokumento at tumestigo under oath. Iginiit ni Representative Abante na walang kahihinatnan ang mga patama o akusasyon. Kaya kung nais anya ng alkalde ay magpresenta na lang ito ng konkretong ebidensya at sama-sama nilang panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Nabatid na inihayag ni Mayor Magalong na may mga kongresistang kontratista o sangkot sa maanumalyang flood control projects. Balitang Bayan. Sa kaugnay na balita, nakatakdang magsampa ng kaso bukas, Agosto 26 sa Batangas Provincial Prosecutor, si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, laban kay Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Kinumpirma ito ng tanggapan ni Representative Leviste kasunod ng ulat na sinubukang suhulan ni Calalo ang kongresista upang hindi na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga flood control projects. Binigyang diin ng mambabatas na hindi dapat pahintulutan ng korupsyon sa DPWH at dapat ay isulong ang mga proyektong mas mataas ang kalidad ngunit mababa ang halaga. Dagdag pa ni Representative Leviste, kailangang obligahin ang mga kontraktor na agad ayusin ang anumang pagkukulang ng mga proyekto nang walang karagdagang gastos mula sa pamahalaan. Dahil dito, isinulong ng kinatawan ng unang distrito ng Batangas ang mas malawak na reforma upang tugunan ang mga suliraning nakaugat-anya sa sistema ng DPWH. Balitang Bayan. Pinayuhan ni Senador Panfilo Lacson si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na mag-ingat matapos ipaaresto si Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ayon kay Senador Lacson, hindi maitatangging mayroong bilyong pisong pondo ng pamahalaan ang kinakalaban ni Representative Leviste. Aniya, ito ang kanyang sinabi sa ina ng kongresista na si Senador Loren Legarda matapos ipa-entrap ni Representative Leviste si Calalo na nagtangkang manuhol mula sa kickback sa infrastructure projects. Dagdag pa ni Senador Lacson, hindi dapat maliitin at baliwalain ni Congressman Leviste ang kayang gawin ng mga masasama o tiwaling tao laban sa kanya. Kasabay nito, pinuri ni Senador Lacson ang kongresista at sinabing hindi pangkaraniwan at kahanga-hanga ang ginawa nito. Balitang Bayan. Suportado naman ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ang pag-aresto kay Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ito ay matapos ang sinasabing pag-aalok ni Calalo ng 360 million pesos na suhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste upang hindi na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga flood control projects. Binigyan diin ni Secretary Bonoan na dapat makulong si Calalo dahil sa inaasal nito. Dagdag parang kalihim, hindi niya kinukonsente ang ganitong klase ng gawain sa mga kawani ng DPWH. Nakatagdang kasuhan ni Representative Leviste si Calalo bukas, Agosto 26. Balitang Bayan. Nais ni Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairman Erwin Tulfo nakasuhan na ang Department of Justice, ang mga kontraktor at opisyales ng Department of Public Works and Highways, pati ang ilang politiko na nagsabwatan sa ghost at substandard flood control projects.
Sinabi ni Senador Tulfo na trilyong pisong pera ng taong bayan ang ninakaw nila, kaya't nararapat lamang na panagutin silang lahat. Dagdag pa ng Senador, ang mga isinawalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senador Panfilo Lacson na mga ghost at substandard projects ay sapat ng ebidensya para makasuhan at makulong ang mga kawatan. Base sa report ng DPWH, 1.2 trillion pesos na simula noong 2022 hanggang sa kasalukuyang taon iginugol na pondo para sa flood control projects. 15 kontraktor lang ang naghati-hati sa higit 1 trilyong pisong flood control na palpak ang pagkakagawa ayon sa Pangulo. 5 ang napapabalitang nagpaparent ng kanilang lisensya tulad ng Legacy Construction, Alpha and Omega Contractors, St. Timothy Construction, EGB Construction at Road Edge Trading. 3 naman ang sabit sa Ghost Flood Control na nabanggit ni Senador Lacson sa Bulacan, kabilang ang Wawaw Construction, SYMP o SIMP Construction at Darcy and Anna Builders and Trading. Balitang Bayan! Ipinanawagan ng isang mambabatas na tigilan na ang pamumulitika sa gitna ng umiinit na issue kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Sinabi ito ni Ako Bicol Party List Representative at dating Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. sa DWIZ matapos ibunyag ni Albay Governor Noel Rosal sa panayam din ng himpilan na mayroong mga issues sa mga flood control sa kanilang lalawigan, partikular na ang 3 pumping stations na hindi anya nag-ooperate sa Legazpi City. Nilinaw ni Representative Garbin na tapos ang konstruksyon ng mga naturang pumping station at gumagana ang mga ito, ngunit hindi maayos na na-maintain. Pag nangingibabaw yung pamumulitika, it is really the public and the public interest that suffers. And yung pumping station, yan po ay nagawa noong panahon ng Pinoy administration. In fact, it was inaugurated by no less than the former late President Noynoy Aquino. And lahat po ito ay completed. Maling-mali ho na sabihin na ito ay hindi nagawa o hindi na kompleto. It was completed, and when it was turned over, it was operational. Ang nangyari lang po dito, it was never maintained and operated by Legazpi City na kung saan siya ang mayor noon at sinundan pa ng kanyang asawa. Gayunman, ayon kay Representative Garbin, na i-turn over na muli sa Department of Public Works and Highways ang 3 pumping stations upang pangasiwaan ang pagme-maintain sa mga ito. Sinagot ko yung kahilingan ng Department of Public Works and Highways na i-turn over na sa kanila para sila lang mag-maintain at mag-operate ng 3 pumping station. At tama nga po, dahil doon sa resolution, returning the 3 pumping station for its maintenance and operation by the Department of Public Works and Highways Region 5, this 2026 po, yung mga sira po dahil sa deterioration ay maayos na po yan by 2026 dahil nilagyan na po ng pondo ng Department of Public Works and Highway. Iyan po ang tinig ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa oras na alas 12:15, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Sa pinalaban sa mga kontratistang hindi dumalo sa unang pagdinig ng Senado ukol sa isyu ng katiwalian sa flood control projects, nilagdaan na ni Senate President Escudero. Detalyeng hatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nilagdaan na ni Senate President Chis Escudero ang sabina laban sa mga kontratista na hindi sumipot sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa mga isyu ng katiwalian sa flood control projects. Iba-iba binigay na rason ng mga hindi sumipot na contractor. Noong nakalipas na Blue Ribbon Committee, mayroong nagkasakit, nakabakasyon at may naunang commitment. Ang mga kontraktor na nai-isyuhan ng sabina ng Senado, makaraang pirmahan na ni Senate President Chis Escudero ang sabina laban sa kanila ay ang mga sumusunod. Si Ginoong Luisito Tiki, President ng LRT Builders Incorporated,
Cesara Discaya, President ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Lawrence Lubiano, President, Center Waste Construction and Development Incorporated, Edgar Acosta, President, High Tone Construction and Development Corporation, Marjorie Samidan, Authorized Managing Officer ng MG Samidan Construction, Romeo Miranda, President, Amo Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Maria Roma Angeline Rimando, President ng St. Timothy Construction Corporation, Aderma Angeli Alcazar, President, CEO, Sunwest Incorporated, Yumir Villanueva, President, Top Notch Catalyst Builder Incorporated, at si Mark Alan Arevalo, General Manager, Wawaw Builders. Sa ngayon ay hinihindir pa kung kailan ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga questionableng palpak at ghost flood control projects. Oras na hindi pa sila dumalo sa susunod na pagdinig sa kabila ng sabina, maaari na silang i-cite in contempt at isyuhan ng warrant of arrest ng Senado. Ito ang sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, panunuhol umano ng District Engineer ng Batangas sa isang kongresista iniimbestigahan na. Ulat ni Patrol 24, June Samson. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na seryosong tinutugunan ang mga aligasyon laban sa isang district engineer sa Batangas. Nilinaw din ng DPWH na hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng katiwalian at buo ang suporta nila sa investigasyon laban sa sino man sa kanilang mga tauhan. Samantala, agad na i-relieve sa kanyang pwesto ang nasabing opisyal at ipapatawag preventive suspension. Sino man anyang mapapatunayang nagkasala ay dapat managot at harapin ang buong bigat ng batas. Nauna dyan ay napaulat na naaresto sa entrapment operation si Batangas District Engineer Abelardo Calalo at nakatakdang sampahan ng kaso ni Congressman Leandro Leviste matapos tinangkasyang suhulan ng 316 million pesos. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, PNP kinalala ang mga bayani noon at mga bayani sa kasalukuyang panahon kasabay ng National Heroes Day. Detalye natin ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Binigyang saludo ng pambansang pulisya ang kontribusyon ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bansa. Kasabay nito, kinilala din ng PNP ang mga bayani sa makabagong panahon. Sinabi ng PNP na pagpapaalala din ang araw na ito sa kabayanihan ng mga tunay na nagsiservisyo ng tapat at nagmamalasakit para sa bawat Pilipino. Kabilang na dito ang mga pulis na agarang nagsasagawa ng responde sa panahon ng pangangailangan at mga otoridad na nagbibigay proteksyon para sa kaligtasan, kapayapaan at kasarinlan ng bansa. Giit ng pambansang pulisya, inspirasyon nila ang katapangan at integridad ng ating mga bayani sa gitna ng mga hamong kinakaharap gaya ng iligal na droga, krimen at mga kalamidad. Ito si Patrol 17, Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa kaugnay na balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bawat Pilipino na isa puso ang diwa ng paglilingkod at pagkakaisa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos pangunahan ang paggunita ng National Heroes Day sa Taguig City. Giit ng Pangulo, ang tunay na kahulugan nito ay ang paglalagay ng kapakanan ng kapwa bago ang sariling interes. Binigyang diin ng Presidente na kahit madalas ginagamit ito bilang biro, ito anya ay susi upang makamit ang pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan para sa lahat ng mamamayan. Hindi anya sapat ang pagbibigay halaga lamang sa sariling pangangailangan, kundi dapat ding isaalang-alang ang ikabubuti ng iba. Pinaalalahanan din ni Pangulong Marcos na dumarating ang mga bagong hamon
kasabay ng pagbabago ng panahon, kabilang dito ang mga suliranin ng lipunan, gaya ng katiwalian, pang-aabuso ng kapangyarihan at kawalan ng malasakit sa taong bayan. Balitang Bayan. Kinilala ni Vice President Sara Duterte ang mga modernong bayani sa kanyang mensahe sa pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong araw. Sinabi ni VP Sara na sa pag-ikot ng panahon at pagtakbo ng kasaysayan ay marami pang mga bagong bayaning tahimik na nag-aalay ng lakas, talino at pagsisikap para sa kapwa at sa bansa. Binigyang pugay din ng Vice Presidente ang mga nasa hukbong sandatahan na araw-araw humaharap sa panganib upang matiyak na ligtas ang komunidad, gayon din ang mga guro, doktor, nurse at lahat ng mga frontline workers na nagsisilbi sa lipunan. Pinasalamatan din ng pangalawang Pangulo ang mga overseas Filipino workers na nagsisikap, nagsasakripisyo at nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Pinarangalan din ang lahat ng mga Pilipinong nagbigay ng dangal at papuri sa Balitang Bayan. Samantala, suportado ng ilang senador ang pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang dating sistema kung saan humihingi muna ng approval sa local government unit ang mga ahensya ng pamahalaan. Partikular ang Department of Public Works and Highways bago ipatupad ang mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, sang-ayon siya na magkaroon ng papel o partisipasyon ang LGU sa implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno para maiwasan anya ang pagkakaroon ng maanomalya at ghost flood control projects. Naniniwala si Senador Ejercito na mas mainam na dumaan sa pag-aproba ang isang proyekto na popondohan ng gobyerno sa halip na mga district office lang ng DPWH ang nakakaalam. Iginiit naman ni Senador Erwin Tulfo na tama lang na dumaan sa mga LGU ang ipapatupad na government projects dahil ang mga ito anya ang mga constituents ang magiging recipient o tatanggap ng mga proyekto. Kaugnay nito, binigyang diin ni Senador Tulfo na dapat pumasa sa quality standard ang mga proyekto. Balitang Bayan. Sa usaping ghost flood control projects pa rin po, pinaiimbestigahan ni Kumalarang Zamboanga del Sur Mayor Rowella Molina ang Boyugan East Flood Control Project na nagkakahalaga ng mahigit 19 na milyong piso matapos itong bumigay at nagdulot ng pagbaha noong Mayo. Ayon kay Mayor Molina, hindi kinaya ng dike ang rumaragasang tubig na naging sanhi ng pagbaha sa 5 barangay at paglikas ng tinatayang nasa 1,300 pamilya. Maliban sa nasayang na pera ng bayan dahil sa mababang kalidad ng pagkakagawa ng dike, iginiit din ng alkalde na nalagay sa panganib ang buhay ng mga residente. Aniya, walang naging maayos na koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang pagpapatayo ng proyekto at kahit na inireport na ito sa Department of Public Works and Highways Region 9, wala pa rin konkretong aksyon ng ahensya hanggang sa kasalukuyan. Batay sa tala ng Municipal Engineers Office, isinagawa ang proyekto ng JZL Builders and Enterprises na kalaunay isinubcontract sa Severs Construction. Balitang Bayan. Tumanggap po ulit tayo ng pag-uulat. PCSO nagkaloob ng mandatory contribution sa DOE at CHED. Ulat mula kay Angelo Bainio. Ibinigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang mandatory contributions sa Department of Energy at Commission on Higher Education. Tumanggap ang DOE ng 195.8 million pesos habang 138.4 million pesos naman ang ipinagkaloob sa CHED. Ang kontribusyong ito ay alinsunod sa Republic Act No. 9513 at Republic Act No. 7722 na nagtatakda ng kaukulang porsyento mula sa kita ng PCSO para suportahan ang mga programa ng gobyerno. Bahagi ito ng mandato ng ahensya na tumulong sa mga proyektong pangkalusugan, edukasyon at kawang gawa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Kahit hindi po kayo nanalo at hindi ho kayo nakasungkit ng premyo dyan po sa 645 Mega Lotto at syempre sa iba pa pong laro ng PCSO ba,
Good news pa rin naman po dahil alam niyo po ba na ang bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawang-gawa. Opo, sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak meron po tayong mga natutulungan o mga matutulungan pong mga kapwa Pinoy sa kanila pong pangangailangan medikal, lalo po yung may mga malubhang sakit o karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pantulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Balitang Bayan! Ang ating oras, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balitang Bayan! At muli pong nagbabalik ang Balitang Bayan sa ngalan pa rin po ni Drew Nasino. Ako si John Reese Galata. Balitang Bayan! Sa iba pang headline, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ligtas na ang 3 Pilipinong kabilang sa mga nasaktan matapos tumagilid ang isang tourist bus sa Pembroke, New York, USA. Na-discharge na rin sa ospital ang mga biktimang Pilipino at pinahintulutan ng makabiyahe. Ayon sa DFA, ang mga nasabing biktima ay nagtatrabaho sa Qatar at nagpunta sa New York bilang mga turista. Kaugnay nito, siniguro ng Philippine Consulate General in New York na magpapatuloy ang kanilang pagbibigay ng tulong sa grupo hanggang sa nakatakdang departure ng mga ito. Balitang Bayan! Samantala, kasado na bukas ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 50 centavos ang kada litro ng diesel, 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 30 centavos ang kada litro ng kerosene. Isa sa tinitignang dahilan ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, ang pagsirit ng presyo ng krudo ay ang pagtaas ng demand sa Amerika at kawalan ng peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine. Balitang Bayan! Tumanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Documentary film kaugnay sa West Philippine Sea dapat mapanood ng sambayanang Pilipino at ng buong mundo. Sino nagsabi niyan? Alamin natin kay Patrol 24 June Samson. Nananawagan sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo ang isang makabayang na personalidad na sanay tangkilikin at panoorin ang documentary film na pinamagatang Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea. Sumisimboloan niya ang naturang pelikula ng ating pakikibaka bilang mga Pilipino kung saan ay makikita ang ating mga ama na pumapalaot sa dagat, mga ina na nag-aabang ng pagkain sa hapagkainan at mga anak na umaasa sa kinabukasan ng bansang iiwanan natin. Ipinaliwanag ni Dr. Jose Antonio Goitia na ang pelikulang ito ay hinaharang na maipalabas dahil inilalantad nito ang mga tunay na pangyayari at bagay na ayaw na makita ng mundo. Mapapanood niya dito na inaabuso ang ating mga mangingisda, hinahabol, binobomba ng water cannon, ninanakaw ang ating mga yamang dagat, sinisira ang ating karagatan at iba pa. Kahit malinaw naman anya ang desisyon ng Hague Tribunal noong 2016 na nagsabing sa atin ang West Philippine Sea. Magugunitang kamakailan lang ay kinundena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang patuloy na harassment na ating nararanasan sa Ayungin Shoal para gipitin ang BRP Sierra Madre at ang ating mga sundalo, at ito anya ay garapal at lantad na paglabag sa international law. Kabilang sa mga civic organizations na nagsusulong na maipalabas ang naturang pelikula ay ang Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement. Patrol 24, June Samson para sa ilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, House Prosecution Panel tiwalang pakikinggan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kamara. Ulat ni Patrol 30 Jelly Mendez.
Buo ang tiwala ng House Prosecution Team na makikita ng Korte Suprema ang lakas ng Motion for Reconsideration o MR ng Kamara kaugnay sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua kasunod ng hirit ng kampo ng Vice Presidente sa kataas-taasang hukuman na ibasura ang MR ng Kamara. Para kay Chua, very substantial, well-argued at well-written ang MR ng Kamara na humihiling sa Korte Suprema na baligtarin ang naunang pasya na idinedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Umaasa si Chua na makikita ng mga mahistrado ang merito ng MR at mapagbibigyan ang kanilang hiling. Ipinunto ni Chua na maraming nag-aabang sa magiging aksyon ng Korte Suprema, lalo na ang mga nais na maliti si VP Sara kaugnay sa iba't ibang alegasyon laban sa kanya. Kabilang na nga ang isyu ng maling paggamit ng confidential funds. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa kaugnay na balita, naniniwala ang isang constitutional law expert na malabong mabaligtad pa ang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Atty. Cecilio Duca na kailangan pa ring hintayin ang desisyon ng Supreme Court kaugnay sa mga inihaing motion for reconsideration sa nasabing kaso. Sa tingin ko, nakapag-file na po ng motion for reconsideration ang House of Representatives at may mga nag-file pa po ng motion for intervention. So aantayin ho natin ang final na desisyon ng Korte Suprema dahil baka naman po mapagbigyan. Pero sa karanasan ko lang po, kapag unanimous ang botohan ng Supreme Court, ay hindi na po nababaliktad ang mga desisyon. Kaya lang po, well, miracles do happen. Samantala, nilinaw ni Atty. Duca na wala sa tungkulin ng Vice Presidente na alamin ang kalagayan ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Kung tutusin po talaga, wala po sa job description ito ng pangalawang Pangulo. Pero kung gusto niya naman pong gawin, ay wala naman hong pumipigil except that kailangan ho ito ng authority. Pero sabi naman ho ng Malacanang, bibigyan naman daw siya ng travel authority kapag siya ay nag-request. At siguro nga po nabibigyan, kaya po nakakapagbiyahe naman ang Vice Presidente. Pero yung kakausapin po ito mga OFW, trabaho po ito ng Department of Migrant Workers at ng ating mga embahada sa iba't ibang bansa. Subalit kung gusto pong gawin ng Vice Presidente, sabi ko nga po, wala man ito sa kanyang job description, pwede naman po siguro kung may pahintulot ng mas nakatataas. Malamig naman ang constitutional law expert hinggil sa mga patutsada ni VP Sara laban sa kasalukuyang administrasyon. Depende po sa kanyang sasabihin at depende rin doon sa kanyang gagawin. Kasi kung magpapahayag laban sa gobyerno, meron naman tayong freedom of expression na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Kaya lang po, hindi masyadong maganda ang tingin ng buong mundo, yung tinatawag lang optics, kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, pero kinakalaban mo yung gobyerno na kung saan ikaw mismo ay nahalal bilang isa sa mga opisyal. Yan po ang tinig ng constitutional law expert na si Atty. Cecilio Duca sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa oras na 37 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa ating IZ Patrol. Navotas City Hospital na nagkamit ng malaking karangalan sa kauna-unahang pagkakataon. Alamin kung ano yan mula kay Mama Beth Samson. Hello. Balikan natin yung pag-uulat na yan. Samantala, pinangunahan ni District Collector Alexander Gerard Alviar ang pagdaraos ng Division Heads Meeting ng Bureau of Customs Port of Manila. Dumalo sa nasabing pulong ang mga hepe ng Port Division, support offices at sub-port collectors. Sa nasabing pulong, kinilala ni Alviar ang pagsisikap ng POM team para sa kanilang outstanding collection performance sa nagdaang mga buwan. Ayon kay District Collector Alviar, dahil sa dedikasyon at pagsisikap ng mga opisyal, ay nahigitan ng Port of Manila ang kanilang revenue targets. Sa nasabing pulong, tinalakay ang mga update
sa collection performance, port operations, at iba pang vital administrative at operational concerns. Ipinarating din ni Alviar sa mga opisyal ang mga bilin ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno hinggil sa kahalagahan ng good governance, mas mapapabuti sa pagpapabuti sa operational efficiency, mas maayos na enforcement at pagpapalakas sa stakeholder engagement. Tiniyak naman ng Port of Manila ang pagtalima sa strategic direction ng ahensya at pagpapanatili ng mataas na standards ng public service. Balitang Bayan! Nilinaw naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na hindi kakumpetensya ng Davao Bus Project ang paglunsad ng libreng sakay sa Love Bus sa Davao City. Ayon sa kalihim, tumutulong lamang ang pamahalaan sa mga pasahero habang hinihintay ang mga modern bus para sa nasabing programa. Malaking tulong anya ito para maibsan ang problema ng mass transportation sa nabanggit na lugar lalo na sa panahon ng peak hours kung saan marami ang pasaherong nag-aagawan ng masasakyang jeep. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na matatapos ang Davao Bus Project sa ilalim ng Davao Transport Modernization Project ng DOTR na naantala dahil sa problema sa road right of way. Balitang Bayan! Balikan natin ang pag-uulat mula kay Mama Beth Samson. Navotas City Hospital nagkamit ng malaking karangalan sa kauna-unahang pagkakataon. Mama Beth. Yes, isang malaking karangalan ang nakamit sa kauna-unahang pagkakataon na lumahok sa Philippine Society for Quality in Healthcare ang Navotas City Hospital. Nasungkit ang NCH ang third place winner o CQI, Continuous Quality Improvement Poster Contest sa 12 participants. Napagtagumpayan din ito ang Silver Award na Most Outstanding Quality Improvement Studies. Nagsabot ng pagbati at pasasalamat sina Navotas City Mayor John Ray Chanco at City Representative Toby Chanco sa mga parangal na ito na patunay na pagsisimikap upang maitaguyod ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Navoteño. Pinasalamatan din ng alkalde at mambabatas ang mga nasa likod ng Navotas City Hospital sa dedikasyon ng mga health workers at buong team ng NCH, mga manggagamot, nurses, attendants, mga staff at mga nagtatrabaho sa nasabing pagamutan. Sama-samaan nila na itaas ang dekalidad na pangangalaga at patuloy na magbigay ng serbisyong may puso, galing at malasakit. Netra Papadet Samson para sa Hindi Lang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Maraming salamat Mama Beth. Tumanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa lalawigan. 2 high-value target individuals sa bawal droga sa Bulacan, timbog sa buy-bust operations. Ulat ni Johnny Gole. Johnny! Balikan natin ang pag-uulat na yan ni Johnny Gole. Samantala, inaasahang 2.9 milyong mangingisda ang makikinabang sa 20 pesos kada kilo na bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na program. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, maaaring makabili ng 10 kilo ng bigas kada buwan ng mga mangingisda. Maaari rin anyang makabili ang mga ito ng isang kaban ng bigas o 50 kilo na para sa 5 buwan na pagkonsumo. Nakatakdang simulan ng DA ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa mga mangingisda sa bansa sa Biyernes, Agosto 29. Balitang Bayan! Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang bawat Pilipino ay may tungkulin na maging mapanuri at matapang na isiwalat ang maling gawain. Sa ganitong paraan, sinabi ni Pangulong Marcos, maitataguyod ang tunay na diwa ng kalayaan na pinaglaban ng ating mga bayani. Hinimok din ng Presidente ang mga kabataan na maging aktibong bahagi ng pagbabago at ipakita ang kanilang malasakit sa bayan. Mahalagaan niya ang kanilang partisipasyon upang maisakatuparan ng mas maunlad at makatarungang lipunan. Balitang Bayan! Binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tiwaling opisyal at individual na patuloy na umaabuso sa kapangyarihan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos pangunahan ang paggunita ng pambansang araw ng mga bayani sa Taguig City. Ayon sa Pangulo,
ang katiwalian ay hindi lamang pagnanakaw ng salapi ng bayan, kundi pagkitil din sa kinabukasan ng mga kabataan at pagyurak sa pangarap ng sambayanan. Iginiit ni Pangulong Marcos na hindi dapat ipagsawalang bahala ang maliliit na uri ng panlilinlang dahil ito'y unti-unting sumisira sa lipunan kapag paulit-ulit na pinapalampas. Nanawagan din si Pangulong Marcos na sama-samang labanan ng pang-aabuso sa tungkulin at paglabag sa karapatan ng mamamayan. Kasabay nito, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paggabay sa kabataan upang maging mulat sila sa mga isyong panlipunan. Balitang Bayan. Tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pakinggan ang umulat ni Johnny Gole. Dahil sa dalawang big time na tulak ng bawal na droga, itong sakit ng local police drug enforcement unit sabay ba sa operation dito sa komunidad ng Barangay Pampang, Bukawi, Bulacan. Sa ulat ng Bulacan PNP na ipinadala dito sa operation center ng Police Regional Office 3 sa Campo Ligas, Pampanga, ang mga suspect ay kabilang umano. Samantala, mga sangkot sa ghost at substandard flood control projects dapat agad kasuhan ng DOJ. Nagbabalik Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Dapat ng kasuhan ng Department of Justice ang mga contractors at opisyales ng Department of Public Works and Highways, pati ang ilang politiko na nagsabwatan sa ghost at substandard flood control projects. Ito ayon kay Senator Erwin Tulfo ay dahil nasa trilyong piso na pera ng taong bayan na ninakaw nila kaya't nararapat lang na panugutin silang lahat. Sapat na anyang basihan ay siniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Senator Panfilo Lacson ng mga ghost at substandard projects para makasuhan at makulong ang mga sangkot sa katiwalian. Kung ang mga shoplifter anya na wala pang 100 piso ang halaga ng ninakaw ay kulong agad, dapat ganun din ang mga nagnakaw sa trilyong pisong halaga ng government projects. Batay sa report ng DPWH, 1.2 trillion pesos na ang nailang pondo sa flood control simula 2011 hanggang ngayon. 15 contractor lang anya naghati-hati sa 20% na mahigit 500 bilyong pisong flood control projects. 5 napabalita ang nagpapaupa ng kanilang lisensya. 3 naman ang sabit sa ghost flood control project sa Bulacan, kabilang ang Wawaw Builder, SYMS Construction at Darcy and Anna Builders. Sa bandang huli, sinabi ni Senator Tulfo na politiko ang masisisi dahil sa sobrang laki ng kickback o komisyon na hinihingi na nasa 20 hanggang 25%. Puresado anya ang contractor na gawing substandard o ang malalay gawing ghost project na lang o guni-guni ang mga flood control projects dahil sa laki ng hinihinging kickback. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ang ating oras, 13 minuto bago mag-alauna ng hapon. Balitang Bayan. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, nag-alok ng libreng SNRP o Special Nursing Review Program ang Department of Health para sa mga nursing graduates na hindi pa nakakapag-board examination. Ayon sa DOH, uubrang maging clinical care associate muna ang mga nursing graduates habang naghahandang kumuha ng board exam at tuluyang maging registered nurse. Sa mga interesado, ipinabatid ng DOH na maaaring magtungo sa pinakamalapit na DOH hospital at makipag-ugnayan sa chief nurse o sa training specialist para naman sa mga magtutungo sa malapit na Center for Health Development. Itinakda ng DOH sa September 5 ang deadline sa paghahain ng application hinggil dito. Balitang Bayan. Samantala, maaari pa ring mag-apply ang mga biktima ng war on drugs upang maging bahagi ng paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit nagpapatuloy na ang paglilitis sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Joel Butuyan, ICC accredited lawyer,
ganap na makakalahok ang mga biktima sa reparation stage kapag napatunayang guilty ang akusado at pinag-uusapan na ang kabayaran sa mga biktima. Kasunod ito ng aplikasyon ng mahigit 300 biktima para sa pre-trial stage ng kaso. Dagdag pa ni Butuyan, mas malaki ang tsansang makasali ang mga nasa groups A at B, pero pre-trial chamber pa rin ang magpapasya. Nakatakda namang humarap sa confirmation of charges hearing si dating Pangulong Duterte sa Setyembre 23. Balitang Bayan. Tumanggap pumulitan ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pakinggan ang pagpapatuloy ng balita ni Johnny Gole. Yes, dalawang big time na tulak ng bawal na droga itong nadakip ng local police drug enforcement unit dito sa bypass operation sa bisinidad ng barangay Bangbang, Bukawi, Bulacan. Sa ulat na ipinadala nitong Bulacan PNP dito sa Operation Center ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Campo Olivas, Pampanga, ang mga sospek ay kabilang umano sa high-value target individual sa bawal na droga sa lalawigan na kumpiska sa kanilang pag-iingat ang tinatayang 65 gramo ng shabu na may standard value na 442,000 pesos. Ayon sa Bukawi Police Station, itong mga sospek ay ilang panahon din umano nilang nasa surveillance at monitoring sa kanilang drug trade operations dito sa bayan at karating na lugar sa probinsya. Sila ay himas na ngayon sa loob na rihas sa Bacala dito sa custodial facility ng nasabing himpilan ng pulisya habang inihanda na rin itong kaukulang kaso na kanilang kaharapin sa hukuman may kinalaman sa paglabag nila sa Section 5 at 11, drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim naman ito Republic Act 9165, higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa gitna Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nagulat, simpila may todo lakas, DWIC, nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang paksa ng balita, itinaas na sa red alert status ang Emergency Operations Center ng tanggapan ng Office of Civil Defense para sa bantanang low pressure area sa Bicol Region. Ayon sa OCD, ito na ang pinakamataas na koordinasyon ng tanggapan kung saan inatasan ang lahat ng mga response agencies na magbigay ng mga updates ukol sa mga posibleng epekto ng LPA sa buong rehiyon. Kaya naman, pinayuhan ang lahat ng tanggapan ng lokal na pamahalaan na magkasa ng pre-disaster assessment at tiyakin na 24 oras na nakaantabay para sa at manatiling alerto sa mga posibleng banta ng LPA sa mga apektadong lugar. Pinaalalahanan din ng publiko na manatiling alerto at antabayanan ng mga anunsyo ng lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan. Balitang Bayan. Umabot na sa mahigit 2 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipamigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Bagyong Isang at Habagat. Ayon sa DSWD, kabilang sa kanilang mga ipinamigay ay family food packs para sa mga inilikas na pamilya. Bukod dito, sinabi ng DSWD na mayroon pa silang nakahandang 3 milyong family food packs sa iba't ibang panig ng bansa na ipamamahagi sa mga maaapektuhan ng anumang kalamidad. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, pumalo na sa mahigit 50,000 individual ang apektado ng mga nasabing sama ng panahon, kung saan pinakamaraming naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may mahigit 20,000 residente ang apektado. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, iginiit ng DMW o Department of Migrant Workers ang mas mataas na minimum na sahod kada buwan at taon ng medical check-up para sa mga Filipino domestic worker na ipadadala sa ibang bansa. Ang mga nasabing hakbangin ayon sa DMW ay bahagi ng mga reformang isinusulong ng DMW para sa proteksyon at kapakanan ng Pinoy domestic workers. Ipinabatid ng DMW na mas mataas na sa $400, subalit hindi lalampas sa $500 ang minimum na sweldo ng Pinoy domestic workers. Pinakilos ng DMW ang migrant workers officers para abisuhan ang host countries at mga dayuhang recruitment agency para makipag-ugnayan sa gobyerno sa pagpapatupad ng bagong minimum wage sa Pinoy domestic workers. Nilinaw naman ni DMW Secretary Kakdak na voluntaryo muna ang pagkakasa ng taunang medical check-up at pagpapahospital o pagpapagamot ng mga OFW. Kabilang pa sa mga reforma ang pagpapatupad ng mandatory Know Your Employer Protocol
para matiyak ang transparency sa pagitan ng domestic worker at employer. Implementasyon ng Digital Welfare Monitoring System na Kumusta Kabayan, Reskilling, Upskilling at Career Mobility Program, mas maigpit na pamantayan para sa accommodation facilities ng recruitment agencies, whitelisting policy at rights-based approach sa pamamagitan ng legal at iba pang uri ng tulong sa ilalim ng DMW Action Fund. Una lang nilagdaan ni Secretary Kakdak ang reforma na naglalaman ng programa para higit pang itaas ang dignidad at maisulong ang kapakanan ng mga OFW. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Umabot na sa 6 ang bilang ng mga namatay habang 86 ang kumpirmadong sugatan sa pinakahuling pagbomba ng Israel sa Yemeni capital na Sanaa. Ito'y bilang ganti sa naunang pag-atake ng militanteng grupong Houthi mula sa Yemen na itinuturing na kaalyado ng Hamas. Ayon sa Israeli military, kabilang sa mga naging target ng pagpapasabog ang military compound sa Presidential Palace, 2 power plant at isang fuel storage site. Nabatid na nitong Biyernes, inamin ng mga Houthi na bilang suporta sa mga Palestinian sa Gaza ang kanilang isinagawang pagpapaulan ng ballistic missile sa Israel. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sasabak na si Javi Gomez de Liano, isang versatile swingman sa koponan ng Magnolia Hotshots upang palakasin ang bangis sa opensa at depensa. Sa deal na ito makukuha ng Terrafima ang sharpshooter na si Jerick Ahanmisi kasama ang second round pick mula sa Magnolia. Magbabalik PBA naman si Deliano matapos maglaro sa kanyang JKJ Red Boosters sa Korean Basketball League. Matatandaang inaprubahan ng PBA ang paglipat ni Deliano sa Hotshots mula Terrafima Jeep. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ikakasal na nga ba ang magkasintahang sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez? Ito'y dahil sa umuugong na balita na tuloy ang paghahanap ng lilipatang bahay ng magkarelasyon. Kinukwestiyon ng netizen kung ikakasal na ba sila o engaged na. Pero may ilang netizen ang nagsasabing maaari na silang magpakasal kung annulled na ang aktor sa ex-wife niyang si Kim Jones na isang Australian-British fashion influencer at digital creator. Si Janine naman ay matagal na ang huling karelasyon na si Paolo Avellino pa. Samantala, abala ngayon si Jericho sa pag-promote ng historical biopic na ni Pangulong Manuel L. Quezon na ipapalabas sa mga sinihan sa Oktubre 15. Balitang Bayan. Sa iba pang balita ay pinagdiriwang ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at nangungunang real estate developers sa bansa at isa sa may pinakamaraming leadership in energy and environmental design o LEED certified na gusali sa buong Pilipinas na isang global certification para sa green building initiatives sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa. Kabilang dito ang kanilang office buildings sa Eastwood City sa Quezon City, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig City, Arcovia City sa Pasig City, Capital Town sa lungsod ng San Fernando sa Pampanga, Iloilo Business Park sa Iloilo City at the Upper East sa Bacolod City. Bukod dito, mayroon pang mga proyekto ang Mega World na kasalukuyang nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan dito ay matatagpuan sa Taguig City, Pasig City, Bulacan, Iloilo at Bacolod. Balitang Bayan. At inyo nga pong napakinggan ang isa pang edisyon ng Balitang Hali at syempre bago tayo magtapos, gusto ko lamang pong pasalamatan ang ating mga nakaagapay dyan sa newsroom. Sa ating news director, Ms. Judith Estrada Larino. Sa ating technical side, andyan sina engineers Miner Contehino, Aldrin Cruz, Pam Monterde, JM Arsena, Kent Sale, Paulo Mesa at Gerald Plana. Sa ating communication assistants na sina Nina Tuerto, Winnie Trinidad
Amy Pat at Ara Dayos, gayon din kay Niljoy Abelia. Muli sa ngalan po ni Duno Nasino, ako si John Ruiz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Antabayanan ang DWIZ Network News kasama si Gia Rafael.